Noong panahon ng pandemya, sa tahimik na lugar ng Bunuan sa Dagupan, Pangasinan, nanirahan ako kasama ang ex-boyfriend ko sa isang napakalaking bahay. Caretaker siya roon at kasama rin niya ang kanyang pamilya. Ang bahay ay pagmamay-ari ng mag-asawang doktor na kadalas ay nasa Amerika. Sa sobrang tiwala sa kanila, halos para na silang tagapangalaga ng buong bahay. Pero sa likod ng katahimikan ng lugar, may mga gabi na hindi ko makakalimutan. Ang pinakamabigat na karanasan namin ay nang pumanaw ang mama ng ex ko sa mismong bahay na iyon. Bago pa siya bawian ng buhay, parang may sumusundo na sa kanya. Habang hawak-hawak namin ang kanyang mga kamay, bigla siyang nagsalita, parang may kausap na hindi namin nakikita. "Ate, hindi pa ako pwede. Andito pa sila." Bulong niya. Habang nakatingin sa kawalan, kinabukasan, bigla na lang siyang hindi makahinga. Tinakbo namin siya sa ospital, pero dahil pandemya, napakahirap. Ilang araw lang, pumanaw siya. Simula noon, nagsimula na ang mga kababalaghan. Isang madaling araw, sa may dulo ng madilim na hallway, may nakatalikod na babae. Mahaba ang buhok, nakatayo sa harap ng pintuan ng banyo. Hindi gumagalaw, walang tunog, parang malamig na hangin ang dumaan sa likod ko. Umatras ako, bumalik ng kwarto, at hindi na lumabas hanggang sumikat ang araw. Sa kusina, palagi naming napapansin ang isang anino ng madre. Puting-puti ang suot na may gray, nakatayo sa gilid ng ref, tapos bigla na lang mawawala. Dumadaan sa mismong pader. Sa simula, takot na takot kami, pero habang tumatagal, nasanay na lang kami. Kasi kahit nandyan sila, hindi naman sila nananakit. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik ang bahay sa Bunuan. Pero alam naming hindi kami nag-iisa roon.